Pwede po kayo makaupo na ngayon. Sa mga di po nakakilala sa akin, if this is your first time, ako po si Pastor Jays, and isa po ako sa mga nagpipreach din po dito. And ito pong month ng April na ito, meron tayong series. It's all about encounter. Can you say it with me? Encounter. And ito pong encounter na ito, pakikipagtagpo ito sa ating Panginoong Diyos na buhay. Of course, kilala lang natin si God dahil siguro sa mga magulang natin, probably sa school, sa magazines, sa mga news. We know about Jesus dahil siguro nung bata tayo, sinasabihan tayo ng magulang natin, "Uy, huwag kang gagawa ng masama kasi kapag gumawa ka, kita ka ni Papa God." Di ba ganon? O kaya, probably sinasama ka ng parents mo sa church, kaya mo nakilala si Jesus. But alam niyo po, itong encounter na to, si Jesus kasi hindi po siya yung Diyos na parang malayong-malayo na hindi natin kayang abutin. Ang Diyos po sa bawat isa sa atin ay napakalapit niya. Ang lumalayo lang po talaga madalas tayo. And gusto tayong magkaroon ni Jesus ng relationship with Him kasi gusto niyang maging close ang bawat isa sa atin. Kaya nga po ang Diyos nagkatawang tao, hindi po siya yung basta Diyos lang, untouchable, Gusto niya pong magkaroon ng relationship sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang whole Bible, sino may Bible dito? Come on. Itong Bible na nakikita natin, of course, this was written by man, pero inspired by the Holy Spirit, inspired by God. Kaya, yung lahat po na nakalagay sa Bible, kahit yan, napakaraming mga authors, iba't ibang authors, hindi po sila nag-usap-usap, pero magugulat tayo, merong relationship sa isa't isa yung lahat ng sinasabi nila. And it has been preserved for thousands of years. Kahit din sa mga new discoveries ngayon, preserved for thousands of years yung mga manuscripts. And kahit po mga theologians and kahit din yung mga geologists and mga iba pang mga naghahanap ng lumang mga manuscripts regarding our history, nakita nila that the Bible is actually reliable sa maraming mga panahon throughout the history. Now, alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos na buhay, dahil gusto niya tayong ma-encounter, gusto niyang magpakita sa bawat isa sa atin, hindi po physically or pwede rin spiritually, pero ang gusto po kasi ni Lord, mabago yung buhay natin, yung perspective natin, na kung saan mas makilala natin siya sa ating buhay. Hindi basta nakapako sa cross, sinasamba pag Sunday, hindi lang ganun, kundi siya po yung isa at una sa lahat, nagbabago ng buhay ng bawat isa sa atin. And siya po yung tumutulong sa atin all the days of our life. And perhaps, ang di natin na-realize, ang ating Diyos na buhay po ay pwede tayong i-meet while we are on our journey. On the road. Kaya ito po yung topic natin ngayon, on the road. Sabihin nga natin, on the road. Okay? Now, ang bawat isa po sa atin, pwede nating ma-meet si God kahit sa mga normal na circumstances ng buhay natin. Pwedeng pumunta ka lang sa isang lugar, nakinig ka lang dito kasi mamaya may pupuntahan naman din kayo ng girlfriend mo, ng family mo, and you just want na unahin si Lord ngayong Sunday. Alam niyo po, in the least thing that we can expect na si Lord, papakilala niya yung sarili niya, kaya niya pong gawin yon sa buhay ng bawat isa sa atin. And there's this person in the Bible na normal din katulad natin. Sinong normal dito? Taas kamay ng mga normal. O normal, okay? Tingnan mo nga. Tanong mo katabi mo, sure ka ba? Okay. Okay? Again, taas nga kami mga normal. Okay, ayan. Now, alam niyo po, the Bible is so real kasi yung mga characters in the Bible are just like us. Sino dito nagkakasala? Sino dito nagagalit? Come on. 'Di ba? Naiinis.
Or perhaps, siguro feeling mo sa sarili mo, you're a terrible person already. Parang ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Ang sama mo bilang anak, bilang tatay, bilang estudyante. But let me tell you, this person, he thinks na siya yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Ano? Tingnan natin yung text natin ngayon sa Acts chapter 9, verse 1 to 9. Ito po yung magiging text natin. Dahil ito po yung conversion kung paanong binago ni Lord in an encounter yung buhay ng isang tao na hindi maganda yung past niya. No? And talagang dinil siya ni Lord sa kanyang buhay personally. And ganun din yung gusto natin na maranasan natin sa ating buhay. Of course, hindi naman lahat tayo, sa totoo lang talaga, mabuti. All of us come to church because we need God. And that is Christianity. Hindi po yung kaya tayo umaattend sa church dahil perfect ka na, dahil talagang nagbabasa kang Bible, nagpe-pray ka, ganyan. Hindi. But we come to God because we are sinners and we are in need of a Savior. And that is Jesus Christ. Now, tignan niyo po. Si Saul sa Bible in Acts chapter 9 verse 1, ang sabi, ganito daw yung buhay niya noon. Patuloy ang mga banta ni Saul na patayin niya ang mga disciples ng Panginoon. Pumunta siya sa high priest. Verse 2, at nag-request siya ng mga sulat para sa mga leaders ng mga sinagog sa Damascus. Kung di niyo po alam, ang Damascus, nasa itaas po na part ng Israel, sa Syria. And then, anong sabi next? Gusto niyang ipaaresto at dalhin sa Jerusalem ang anumang makita niyang lalaki o babae na kabilang sa daan ng Panginoon. So hindi yan yung dating daan ha. Hindi po yan yun. Okay? Now, ang name po kasi nung unang panahon sa mga nananampalataya kay Jesus, even before na magkaroon ng born again, magkaroon ng Catholic Church, even before na magkaroon ng mga iba't ibang denomination sa Christianity, ang tawag sa kanila ay daan ng Panginoon. Bago tawaging Christian, ang mga Christian, ang tawag sa kanila, daan ng Panginoon. Okay? Now, etong mga taong ito, nakabilang dun sa group na daan ng mga Panginoon, anong sabi sa verse 1? Si Saul daw gusto niyang bantaan na papatayin niya yung mga disciples ng Panginoon. So, let me tell you, this person na si Saul, hindi maganda yung ugali niya. Ano ginagawa niya? Pumapatay. And it is a reality ng kanyang buhay. Marami na siyang pinapatay ng mga Kristiyano, and even kahit babae yan, kahit bata yan, basta kasama ka sa mga disciples ni Lord, papatayin ka niya. Okay? Now, ano yung past na yun ni Paul? Bakit kaya siya ganun? And kung makikita natin ngayon, perhaps nasa isang journey siya ng buhay niya na ayaw niya si Jesus. Perhaps ganun din tayo, ayaw natin when it comes to Jesus. Feeling natin corny, feeling natin, ano ba yan? Naninira lang ng buhay ng tao, di naman natin kailangan yan. Perhaps ganun din tayo katulad ni Paul, na kung saan, ang feeling natin when it comes to Jesus, hindi ito kailangan sa buhay natin. Kaya most people don't want to come to church kasi ang feeling nila hindi kailangan si Jesus, And baliwala yun. Or perhaps kapag halimbawa, ikaw pupunta ka sa church, pwedeng someone nakakilala mo, either mahal mo sa buhay, kapitbahay mo, pwedeng sasabihin sa'yo, ay, pupunta ka ng church, makasalanan ka naman di ba? Probably ganon, And si Paul, ganon siya. But one day, verse 3, ang sabi, habang papalapit na siya sa city ng Damascus, anong sabi? Biglang nagliwanag ang paligid niya dahil sa ilaw na galing sa langit. Nahulog siya sa lupa at may narinig siyang boses na nagsabi sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Now, tignan niyo po papalapit
na po siya sa Damascus. On his way to Damascus, napakalapit na, pero biglang dun siya minit ni Lord. At yung nakita ni Paul, andaw biglang nagliwanag ang paligid niya. Now, hindi natin alam, of course, kung gabi nga ba to, itong mga panahon na ito na kung saan nagta-travel si Paul. Pero isa yung na-record nila dito is that nagliwanag yung paligid. Ewan ko sa inyo kung talagang tinry nyo na yung mata nyo, ititig nyo sa araw. Sinong gumawa na ng ganon? May ganon? Come on. Di ba sa init ngayon, ano kayang meron sa araw? Gusto ko makita. Then, mamaya-maya, pagkatapos mong dumilat, puti na lang nakikita mo, di ba? Or parang minsan may naiiwan pa na puti dyan. Ano? Di ba? Now, hindi po ganon na klaseng liwanag yung naranasan ni Paul kasi yung ginamit dyan na liwanag, hindi naman liwanag na galing sa araw. Pero it is something na experience niya on his way na supernatural. And ngayon, tinanong siya ni Lord, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Ano? Anong sagot ni Saul? Verse 5. Sabay-sabay nga nating basahin to. Verse 5, 1, 2, 3, go. Sino po kayo, Lord? Tanong ni Saul. Ako si Jesus na pinapahirapan mo. Sagot nito. Okay? Now, tinatanong ni Paul si Lord, sino siya? Kasi alam niya sa sarili niya na hindi normal yung naranasan niya na yon, na ilaw. Perhaps katulad din natin si Paul, nakatitig na rin siya, pero iba yung naranasan niya na yon. Ibang klaseng liwanag yon. Verse 6, tumayo ka at pumunta sa city, sasabihin ko sa iyo doon kung anong dapat mong gawin. Verse 7, nagpapatunay po na kung saan si Paul, hindi po siya nag-iisa na nakaranas nito. Verse 7, magpapatunay na kung saan, hindi po si Paul yung nasisiraan sa ulo, kundi marami siyang kasama. Anong sabi? Napahinto at di nakapagsalita ang mga kasama ni Saul. One thing na makakapag-prove sa isang story ay alin? Yung meron kang maraming kasama. Hindi lang ikaw yung nakakita. Di ba? Pwedeng meron kang friend, nagsabi, alam mo may multo dun. Di ba? Pwedeng hindi ka maniniwala sa kanya kasi mag-isa lang siya. Pero pag nakita mong ilan na sila dun na nakakita ng ganon, most probably papaniwalaan mo na. Tama ba? Now, the thing is, ito pong na-experience ni Saul, hindi to multo, hindi to yung nakakatakot na bagay, pero ang nangyari, nagpakita si Lord kay Saul. And yung mga kasama ni Saul, narinig daw nila yung boses. Kung paanong audible na ako naririnig nyo, yung katabi mo naririnig mo, sabi mo sa kanya, hello, yan, ganyan na naririnig nila. And tayo, di ba, kapag yung kasama natin, madalas alam natin kung sino yung nagsasalita, di ba? Sa bahay pa nga lang paggising mo, di ba, may sumigaw, alam mo na kung sino yun, di ba? Alam mong nanay mo na yun. Sinisigawan ka na, o kaya kapatid mo. Alam natin yung boses ng mga kasama natin. Tama ba? Now the thing is, ang problema dito, alam nila na iba yung nagsasalita. Hindi nila kasama. No? Kasi bakit anong sabi? Pero wala silang nakitang tao. Sila rin naghahanap kanino nga bang boses yun. Verse 8, tumayo si Saul at pagdilat niya, wala siyang makita. Kaya inakay siya ng mga kasama niyang papuntang Damascus. Verse 9, hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain o uminom ng kahit na ano. Now, ito pong experience ni Saul, meron tayong makikitang 3 bagay na nagpapakita ng totoong encounter kay God. Ibig sabihin ng encounter kay God, again, ito yung mas nakikilala mo ang Diyos sa buhay mo. Okay? Kung sino ba talaga siya, malalaman mo kung na-encounter mo na ba si God sa buhay mo. Kasi perhaps na-feel lang natin si God yun, na-feel ko si God kasi umano yung balahibo ko, tumaas, di ba?
Di mo lang alam, ginapangan ka pala ng ibis kaya tumaas, di ba? Perhaps ganun lang tayo. Kaya natin na-feel na parang akala natin si God kaagad yun. But let me tell you, encounter kay God, it's a different thing. And unang bagay na nagpapakita na na-encounter natin si God ay, next slide, ayan. Sabay-sabay nating basahin. Makikilala mo talaga si Jesus Christ sa buhay mo. Hindi yung kilala mo lang siya sa pangalan, kasi ganun yung mga artista natin na kilala, di ba? Kilala natin yung mga Korean actors and actresses. Kabisado pa natin yung mga pangalan nila, di ba? Or yung idol natin ng mga artista dito sa Pilipinas, kilala natin sila sa pangalan, di ba? Pero yung masasabing meron kang relationship, hindi po necessarily kagad girlfriend, boyfriend ibig sabihin nito yung kilala ka rin niya. Kung merong maraming fans, alam niya, ikaw yun. Mababanggit niya rin yung pangalan mo. Kasi iba yung, ay alam ko yung bagong issue kay ganyan. Di ba? Iba yun. Kilala mo lang siya, pero sa totoo lang, wala kayong relationship. Hindi mo talaga siya kilala. Okay? Now, nakilala ni Saul si Jesus sa buhay niya. Kung babalikan po natin yung verse 1 and 2, ano nga yung buhay ni Paul? Tingnan niyo po siya ang buhay niya daw ay papatayin niya ang mga disciples ng Panginoon. So in short, mamamatay tao si Paul. Meron bang mamamatay tao dito? Wala naman. Kinabahan yung katabi mo bigla. Alam niyo ba sabi ni Jesus, kapag tayo daw nakapag-isip lang tayo ng masama sa katabi natin, kapwa natin, hindi natin sila pinatay physically, pero in our minds, we committed murder. So in short, kung halimbawa, hindi nagbayad sa'yo ng utang yung kapwa mo, kaklase mo, ka-office mate mo, tapos sa isipan mo, pag tumalikod to, sasaksakin ko to. Ibig sabihin, pumapasok na ngayon sa isipan mo yung pagpatay dun sa tao na yon. You're committing a sin. No? Now, si Paul, of course, hindi po ito yung nasa isip lang ni Paul, kundi mismo sa physical, ginagawa niya to. Di ba si Paul, kung siya ay mamamatay tao, anong deserve niya? Patayin din. Tama po ba? Kapag halimbawa, gumawa ng di maganda ang isang tao, yung same na yon dapat na measure na ginawa niya sa iba. Di ba? Anong mangyayari? Gagawin niya rin. May napanood nga ako sa Facebook, ewan ko nakita niyo yon sa isang kasal, sa sobrang kilig ng mga bata, nasampal niya yung katabi niya. Di ba? Tapos, tingnan niyo, dun sa video na yon, yung katabi niyang nasampal niya, anong ginawa? Gusto rin siyang sampalin pabalik. Di ba? Yun yung iniisip natin na dapat kapalit ng mga bagay na ginagawa sa atin o ginawa natin sa iba. Pero alam niyo po, si Jesus kakaiba dahil yung naranasan ni Paul, imbis na Diyos si God, di ba? Pwede na lang magpatama ng kidlat si Lord kay Paul para mamatay na lang si Paul. Or even us, pwedeng nag-cheat ka sa boyfriend mo, may asawa ng iba, inasawa mo. Pwede nga gusto ni God, patayin ka na eh. But why did He not do it? Lalo na si Paul hindi lang po isa yung pinatay niya, napakarami po. At mga talagang wala silang ginagawang masama laban kay Paul, ayaw lang talaga ni Paul sa kanila. And what did Jesus do sa kanyang buhay? Now, malalaman po natin yan ngayon sa book of 1 Timothy chapter 1. Dahil si Paul po, na-convert siya into Christianity, and si Paul ngayon, nagkaroon ng mga tinuturuan ng mga tao. Ang isa po doon, si Timothy. And ang sabi niya kay Timothy, 1 Timothy chapter 1 verse 16, anong sabi? Sabay-sabay nating basahin yung unang line. Pero naawa sa akin ang Diyos.
Nakilala niya si God, hindi si God someone na when you sin against Him, immediately gagantihan ka niya rin nung bagay na mga ginawa mo. Pero ang naranasan ni Paul, hindi yung judgment ni Lord na iniisip natin kapag may ginawa kang di maganda, gagawin ka rin ng di maganda. Si Paul nakaranas po ng awa sa Diyos dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Isipin nyo na lang po yun, kahit ako po, nung sabi ko, binabasa ko yan, Lord, kung ako to, hindi ko kaya. Kasi baka kung anong magawa ko kay Paul Pero Lord, nakita ko, iba ka magmahal. Kasi kahit gaano pala kagrabe yung past ng isang tao, hindi man maganda yon, pero kaya mong kaawaan. Tapos tignan nyo ano sinabi, kahit ako ang pinaka masama, sabi ni Paul. Aminado siya sa sarili niya. Siya yung pinaka masama. Kaya mo bang aminin yung kasalanan na yun sa sarili mo? Tayo nga madalas, di ba, kapag may kasalanan tayo, probably, sasabihin natin, hindi, wala akong nagagawa. Sila lang may kasalanan, ako wala, di ba? Or hindi nga natin masabi minsan na mali tayo sa isang conversation, sa isang argument, di ba? Ang hirap sa atin admitin yung bagay na yon. But Paul, when he encountered God, na-realize niya na siya pala ay makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. Kailangan niya ng may awa, and that is Jesus Christ. Kaya ngayon, anong sabi? Para maipakita ni Christ Jesus ang buong pagtsatsaga niya at maging example ako sa mga magtitiwala sa Kanya na tatanggap ng buhay na walang hanggan. So kaya pala si Lord Jesus sinave si Paul para maipakita yung pagtsatsaga ng Diyos sa kanyang buhay, pag-ibig ng Diyos sa kanya, na kahit sa kapanahunan din natin, kung iniisip mo, ikaw na yung pinakamasamang tatay sa balat ng lupa, pinakamasamang anak, pinakamasamang estudyante sa school, kaya ni Lord baguhin yung buhay mo? Hindi ka dyan magtatapos? Hindi yan yung ending ng buhay mo? Kayang baguhin ni Lord yung buhay mo. And it doesn't matter kung ano pala yung past mo, kasi para kay Lord, yung past mo, aayusin ko para yung future mo maging better. And lahat tayo, aminin natin, kahit ako, meron kailangan i-correct sa buhay ko in one way or another. Amen? Kung paano kay Paul, may kailangan i-correct, sa atin din lahat. Ano? And tinanong ni Paul, si Lord, anong tanong ni Paul? Sino po kayo, Lord? Di ba? Have you ever asked God, Lord, sino ka ba talaga? Kasi some of us, probably pumunta sa church, we are confused. Ang daming religion sa buong mundo Di ba? Sino ba talagang Diyos? Sino ka ba talaga? For Paul, nagpakilala sa kanya ang Diyos na siya si Jesus Christ. For Paul, ito yung naranasan niya. Personal experience niya. Yung mismong Diyos na hate niya, ayaw niyang makilala. Yung Diyos na pine-persecute niya, yung Diyos na merong mga disciples, tagasunod, na ginagawa niya na di maganda, ito yung nagpakita sa buhay niya. Just imagine kung ikaw hindi ka totally naniniwala about Jesus, feeling mo kung nabubuhay ka sa panahon na to, or nabubuhay sa panahon natin ngayon si Paul, parang ang feeling siguro ni Paul, si Jesus, ano lang yan gawa-gawa lang yan ng mga tagasunod niya mga Kristiyano kasi kailangan nila ng Savior, ganyan. Pwedeng ganun yung nasa isipan natin, di ba? But si Paul, nung na-encounter niya talaga si Jesus sa buhay niya, what happened was, pinakilala ni Jesus kung sino talaga siya. He is the God of love, God of second chances,
at higit sa lahat, nagpakilala si Jesus kay Paul na nagbabago ng buhay ng tao. Tignan niyo po yung sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 1 verse 13 naman. Sabay-sabay nga natin ito basahin. Tignan niyo, no? Ang sabi ni Paul, 1, 2, 3, go! Kahit na sobrang sama ng pinagsasabi ko dati, laban sa Kanya, kay Jesus Christ. Okay, ano daw? Pinahirapan ko siya at ininsulto. Pero naawa sa akin ng Diyos kasi wala pa akong faith noon. Kaya hindi ko alam ang ginagawa ko. Tignan niyo, no? Ganun pala talaga yung walang faith kay Jesus. Sabi ni Paul, wala pa siyang faith noon. Anong ginagawa ng mga walang faith kay Jesus? Again, yung faith, pagtitiwala kay Lord. Ibig sabihin, yung tiwala, it speaks of something na kaya mong pagtiwalaan, kaya mong ibigay yung mahalagang bagay sa buhay mo kasi kilala mo siya. Talaga. Kung meron kang bagong iPhone 15 at binigay mo sa kanya, alam mong hindi kanya tatakbuhan. Tama ba? So ngayon, yung klaseng pagtitiwala na yon, ganun, wala siya dati nun. Kaya, hindi daw alam ni Paul yung pinagagawa niya. Kahit makasakit siya ng mga salita niya sa kapwa niya, wala siyang pakialam. Basta masabi niya lang yun nasa puso niya. Kahit na yung actions niya nakakasakit sa iba, wala siyang pakialam. Kasi wala siyang relationship with God. Have you ever felt that? Na basta nagsalita ka na lang ng gusto mong sabihin, kahit alam mo nakakasakit sa tao kasi gusto mo siyang saktan, gusto mong gantihan, no? The thing is, ganun yung buhay ni Paul. Kaya niya sinabi na sobrang sama ng pinagsasabi ko dati laban sa Diyos. Kasi wala siyang pakialam. Kahit sino man yung matapakan niya, masabihan niya, wala para sa kanya yun. Kasi wala naman silang relationship sa isa't isa ni God eh. Kilala lang niya si Jesus sa pangalan lang. Pero yung talagang kilala mo, tapos magsasabihan mo sa harapan niya ng di magaganda, I'm sure hindi mo gagawin yun. Tama ba? I'm sure hindi mo gagawin yun. And kung titignan natin, may sinabi ngayon si Paul, pinahirapan ko siya at iniinsulto. Nakilala niya ngayon si Jesus na kahit ganun kagrabe pala yung ginawa niya sa kanya. Nineglect niya, di niya pinansin, marami siyang ginawa laban dun sa mga tagasunod ni Jesus, and yet, kaya pala siyang tanggapin ni Jesus. Ganun pala magmahal si Lord. It doesn't matter kung anong yung maraming mong pagkukulang kay Lord, kasalanan mo kay Lord, but once na ikaw mismo in-acknowledge mo siya kung sino siya, He is your, ano to? Ano to? Lord. Pag sinabing Lord, siya yung nasusunod, siya yung greater than you are. And ina-acknowledge mo siya sa buhay mo, what will happen is, magkakaroon ng shift ngayon sa buhay mo. Yung things na parang feeling mo dati, di magandang gawin, gagawin mo na. Yung dati na gustong-gusto mong gawin, di mo na gustong gawin. Kasi bakit? Nakita ko na kung meron pala akong faith, alam ko na ngayon yung ginagawa ko, I'm more concerned dun sa mga tao sa paligid ko. Kasi mas nakikilala mo, number 2, kung ma-encounter ka kay Lord, makikilala mo talaga ang sarili mo. Alam niyo po, ang pinakamahirap kilalanin sa lahat, sarili natin. Alam niyo ba yon? Marami tayong alam sa kapwa natin, ultimo kahit yung mga characteristics nila, hobbies nila, alam natin. Pero ang sarili mo ba, aware ka ba? Kung ikaw ba ay magagalitin? Aware ka ba na meron kang mga hindi magagandang ugali? Aware ka ba na ikaw meron kang hindi magandang pag-iisip? Aware ka ba sa sarili mo kung sino ka ba talaga?
No? At ano yung kalagayan mo sa harapan ni God? Kasi si Paul, nakilala niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, bago mag-verse 5 sa verse 3, nahulog si Paul dun sa sinasakyan niya, no? And then narinig niya yung boses ni God. And then verse 4, pakita natin. Tinanong niya si God. Next slide please. Ayaw ma-next. Ayan. Verse 4. Ayan. Ano sabi? Nahulog siya sa lupa at may narinig siyang boses. Alam niyo po yung nahulog sa lupa? Hindi yun yung, parang nadulas ka. Or yung nahulog na, may bangin, di ba? Tapos nahulog siya. Hindi po yung ganun eh. What actually, kung ano po yun, pagkagulat, at saka yung parang natanto mo kung sino yung kaharap mo. Yun po yung ginamit na word doon. Kaya nahulog. Parang ganito, no? Kung nung una, ang kaharap mo, akala mo normal lang na empleyado, di ba? Tapos, kung bago-bago ka sa company, nakikipag-appear ka pa sa kanya. Tapos maya-maya, pinakilala kung sino yung boss ng kumpanya. Siya pala yun. Ano nangyari? Nagulat ka. Tapos parang, siya yung kausap ko kanina. Nakuha nyo? Yung gulat na gulat ka na, grabe. Alam niyo po, ganun yung klaseng word dun sa nahulog si Paul. Kasi nung nakilala niya si Lord, nahulog si Paul, ibig sabihin nun, nagulat talaga siya sa kung sino si God. And tinanong niya, sino po kayo? Next slide please sa verse 5. Sino po kayo, Lord? Tignan nyo, no? Anong sabi ni Jesus? Ako si Jesus na, ano sabi? Pinapahirapan mo. Si Jesus po ba nung time na yon ay kasama ni Paul? Si Jesus ba yung pinatay niya? Hindi. Di ba? Yung sino yung mga pinahirapan ni Paul? Disciples ni Jesus. Di ba? Pero ang sabi ngayon, yung si Jesus, yung pinapahirapan ni Paul. In short, pwedeng katulad pala ni Paul ang marami sa atin. Pwedeng pinapahirapan pala natin si God through the disciples. Ibig sabihin, yung katabi mo, kung anong ginagawa mo sa kanya, parang ginawa mo na rin kay Lord. Kung nagsinungaling ka sa Kanya, nagsinungaling ka na rin kay Lord. No? Then, tinan nyo, no? Kung ikaw pala, tumulong, parang tinulungan mo na rin si Jesus. Ganun din. Alam nyo, tignan nyo itong parable na to, no? Sa Matthew chapter 25, verse 33 starting. Itong parable po na ito yung sabi ni Jesus na mangyayari sa judgment day. Kasi lahat naman tayo husgahan ni Lord eh. Pero lahat daw ng mga tao, hahatiin niya. Nasa kanan ang mga tupa. Tapos nasa kaliwa yung mga kambing. Again, yung mga tupa, sila po yung alam nila kung ano yung voice ng shepherd. Kapag tinawag sila ng shepherd, susunod sila. Yung mga kambing, kahit tawagin ng shepherd, hindi yun basta-basta susunod. Nakuha natin? In short, yung mga sheep, sila po yung disciples ni Jesus. Sila yung mga talagang sumusunod kay Jesus. Yung mga kambing, yun yung mga hindi. At walang pakialam. Okay? Then tingnan nyo, anong sabi? Verse 34, sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go! Tapos, sasabihin ng hari sa tao na nasa kanan, halikayo mga pinagpala ng tatay ko. Pumasok kayo at tanggapin nyo ang kahariang hinanda para sa inyo mula pa nung kinreate ang... So in short, yung mga nasa kanan, ito yung tatanggap ng kaharian ng Diyos.
Di natin alam kung ano yun, pero we know that it is good. Amen? Hindi yun lugar na puro puti lang. Meron ba ganun kaharian, tas puti lang? Puro ulap? Paano naging kaharian yun? Di ba? Pero kung titignan nyo, kinreate siya daw bago likain ang mundo. So, next slide. Verse 35. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Dahil nung nagugutom ako, pinakain nyo ko. Nung nauuhaw ako, pinainom nyo ko. Nung naging dayo ako, pinatuloy nyo ko. Nung wala akong maisuot, dinamitan nyo ko. Nung may sakit ako, inalagaan nyo ko. Nung nakulong ako, dinalaw nyo ko. At verse 37, katulad nating lahat, yung katanungan din ng mga tao na yon. Sagot ng mga matuwid, ano daw? Lord, kailan po namin kayo nakita na nagutom at pinakain namin kayo? O nauuhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O hubad at binigyan namin kayo ng damit? Verse 39, tignan nyo ano sabi? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at dinalaw namin kayo? Again, yung kausap ng mga matutuwid, yung hari. Di ba? Tignan nyo. Verse 40, sabay-sabay nating basahin. At sasagot ang hari, tandaan nyo, nung ginawa nyo ang mga bagay na ito sa mga kawawa at may hinang kapatid ko, ginawa nyo din ito sa akin. In short, kapag ikaw nagsinungaling sa katabi mo, nagsinungaling ka rin kay Lord. Pag minura mo yung katabi mo, minura mo na rin ang Diyos. Sabi ng iba, ay, naku. Kung nag-cheat ka sa partner mo, nag-cheat ka na rin kay Lord. Kung nangupit ka, kung sino man, nangupit ka na rin kay Lord. Hindi ka nagkakasala dun sa tao, kaya ka nagkakasala kay Lord. So in short, ganito yung nangyari kay Paul. Ganito yung nangyari kay Paul. And actually, sa panahon po natin, kailangan natin ngayon isipin. Kilala ba talaga natin yung sarili natin? O kapwa lang natin kilala natin? Kasi kung alam mo sa sarili mo, aware ka sa mga pinagsasalita mo, ginagawa mo, alam mo na kay Lord mo ito nako-commit. Yung mga bagay na hindi magaganda. Of course, lahat tayo nagkakaroon ng kasalanan, faults, dumi-dumi rin from time to time. But let me tell you, yung passage na to, hindi naman po tungkol dun sa pagiging matuwid sa ginagawa. It is about what? Helping other people. Alam niyo yung katabi niyo, may kailangan yan eh. Di natin alam, pwedeng financial, mental health niya, no? Kailangan din na makikinig sa kanya. Probably, tayo mainit kagad ulo natin sa isang bagay, no? Si Paul kasi ganun, mainitin ulo niya, no? But let me tell you, perhaps kaya rin ganyan yung isang tao na kausap natin, probably merong pangailangan yan na di natin namimit. Alam nyo, nagturo po ako noon 2017 hanggang 2018 sa Arellano University School of Law sa may Taft. Then, syempre di ba pag nagtuturo ka, tapos yung estudyante mo, meron yung parang simpleng-simple na lang na accounting problem. Binigay mo na mismo yung sagot sa kanya, tapos mali pa rin yung isasagot niya. No? Pwedeng makapagsalita ka na ng BO-BO sa kanya, makapagsalita ka ng di maganda, dahil yun na nga lang lahat eh. Talagang binigay mo na para makapasa tapos wala pa rin, di ba? Pwedeng ganun tayo. May mga nararanasan tayong ganun sa buhay natin. But let me tell you, dito ko na-realize when we really know ourselves, nagagalit na ako.
Naiinis na ako. Pero teka, alam ko na ganun yung sarili ko. Yung kausap ko kaya. Then tinanong ko yung estudyante, teka, kamusta ba yung family mo? Tapos bigla siyang umiyak. Lalaki yun umiyak. Sabi niya, nasa broken family po kasi ako eh. Maghihiwalay na po yung magulang ko. Tapos umiyak siya. So kaya pala niya hindi ma-resolve yung isang bagay, hindi maayos yung paano siya mag-isip because of the things din na nangyayari sa buhay niya. Not necessarily pala, tayo lagi yung, ito, basta magawa mo lang to, ganyan. Pag tinignan pala natin deep inside sa mga taong kaharap natin, pwedeng sa atin meron tayong agad-agad na premonition na, ito yan, alam na natin kagad yan yung mangyayari, buo na kagad yung story sa isip natin. Pero pag kinausap natin pala talaga sila, kung ano yung pangailangan nila, iba pala. Do you get me? And si Paul, alam nyo, hindi siya ganun eh. Pero nung binago ni Lord yung buhay niya, na-encounter ni Paul si Lord, okay? Ano nangyari? Meron pong 1 Corinthians chapter 13 ngayon, na nagpapakita kung ano ba talaga yung love, ano ba talaga yung pag-ibig. Perhaps ngayon, wala kang pakialam sa katabi mo. Di ba? Wala kang pakialam kung ano yung mangyayari sa kanya o nangyayari sa buhay niya. But let me tell you, yung start na kung saan nakikipag-usap ka, inaalam mo kung ano yung needs ng iba, it will help yung buhay niya and the whole world. Dahil bakit? Pag nagmahal ka ng isang tao, huwag niyo isipin lagi yung pagmamahal, puro girlfriend, boyfriend lang, Hindi lang gano'n ang pagmamahal. Huwag niyo ikulong isipan niyo sa gano'n. Pag nagmahal kayo ng tao, ibig sabihin nun, nag-extend kayo ng care, attention, love, kamusta ka na, no? Kapag ginawa mo yun sa isang tao, gagawin niya rin yun sa iba. At lahat ng mga tao sa mundo, makokonsume ng ganon na klase ng pagmamahal. Ang nangyayari lang, hindi lang natin pinapractice everyday. Or perhaps natitigil lang din sa buhay natin. But starting today, mga kapatid, let us do it. Bakit? Kasi kung nag-pray ka nga lang simple sa isang tao, you did it for the Lord din. Kahit sabihin mo lang sa kanya na, hindi ko alam yung situation mo ngayon, pero it will be all okay. Di ba? Nito po, nagkaroon tayo ng camp. Sino sumama sa camp? Come on! Camp. Okay? So kami po, dahil nakasarili kaming sasakyan, tapos nagpark kami doon sa, malapit sa isang chowking, ganyan. Pagpunta ko po doon, merong cashier na babae na nag-entertain. Then, nakita ko, meron siyang laslas dito. Wala naman ako magagawa na kung paano siya tulungan eh. But one thing we can do to help ay magbigay ng word of encouragement. Amen? Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, it will be all okay. Lumapit ka lang din kay Jesus. Tutulungan ka niya. Alam nyo, edi umalis na ako, hinintay ko na yung order ko doon. Paalis na ako, tinawag pa ako. Sir, thank you po Sabi ko, wag mo na gagawin yan Nakakagaang ng puso, una sa lahat, kasi alam mo, lahat tayo may pinagdadaanan. May di tayo magandang past, may mga di magandang nangyari sa buhay natin. Katulad ng mga nagsisiwalat sa Tony Talks, di ba? Ng mga artists, ganyan, vloggers. Hindi rin magaganda yung buhay nila Pero we should learn ngayon na mag-reach out sa bawat isa. Pwede ba tayo ngayon lahat? Tayo, practice lang tayo, no? Okay? Sa 12 na katao ngayon, 12
Okay, can you roam around? Sabi mo sa kanya, alam mo, importante ka. Okay, sabi mo sa kanya, importante ka. Come on, 12, kailangan maka-12 ka. Just roam around. Kung di mo pa kilala yung kinakausap mo, sabi mo na yung pangalan. Ano? Sabi mo na yung pangalan mo. Come on. Come on, sino naka-12 ngayon? Come on. Taas kamay mga naka-12. Kailangan maka-12. Come on. You matter. We all matter. Amen? Pwede mo bang i-high five again yung katabi mo, sabi mo sa kanya, grabe talaga pag na-encounter mo si Lord. Okay? Malaya po tayo makakaupo ulit. Number 3, last but not the least. Ano? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Ibibigay mo ang buhay mo kay Jesus Christ. Alam niyo po, si Paul, since then, nabago na yung buhay niya. Simula sa encounter niya na yun, ano? Kasi, nung nakilala niya talaga si Jesus, nag-start na siyang ibigay yung buhay niya kay Lord. In a sense na, hindi po nagpastor si Paul lang, ganon, or ano, niisip natin. Actually, normal pa rin yung buhay niya. Siya po ay tent maker. Ibig sabihin noon ko sa kapanahunan natin, gumagawa po ng mga bahay. So parang engineer nung unang panahon, ano? Ganon sila halos, yung ginagawa niya. Nagtatrabaho pa rin siya. Hindi po ibig sabihin na ibigay mo yung buhay mo kay Lord, magpapastor ka, ganon. Hindi po. Gawin mo ano pa rin yung ginagawa mo. Pero, yung buong buhay mo, kung sino ka, ano yung pakikitungo mo sa ibang mga tao, ano yung magiging future mo, ano man yung career na tatahakin mo sa buhay, pinagkakatiwala mo ngayon kay Lord. Kaya ka na-stress eh. Lord, ano magiging future ko? Di ko alam, Lord, kung ano yung ganyan. Masyado ka ng focus sa school, tapos in the end, pag tuloy nagkaroon ng di magandang scoring, di ka man lang nakapasa, you tend to blame yourself. Hindi dapat ganun. Hindi naman yung grades mo sa school talaga yung makakapag-define kung ano yung future mo. Hindi yung school na pinasukan mo yung magde-define kung ano yung future mo. And ano yung magiging relationship mo. Ano yung magiging family mo. Hindi yung magde-define eh. Walang ganun na formula. Ano? But the thing is, kung ibibigay mo yung buhay mo kay Lord, ito na yung napatunayan thousands of years ago. Simula nung kay Paul din, isa si Paul doon sa mga maraming buhay na binago, kayang baguhin ni Lord yung past mo, turn it into something beautiful. Amen? Kaya, humarap po si Paul sa trials ng maraming mga hari. Ano? So, mababasa natin sa Acts chapter 26, pinatunayan niya kung ano po yung experience niya. Kasi experience niya yun eh. Wala makakapagnakaw sa'yo pag experience mo yun. Wala makapagsabing di totoo yan kasi naranasan mo eh. And si Paul, sinabi niya ito yung naranasan niya. Bumagsak kaming lahat sa lupa, tapos may narinig akong boses na kinausap ako sa Hebrew, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Para kang sumisipa sa isang matulis na bagay. Tignan nyo, no? Kapag inaway mo lahat ng tao sa paligid mo, lahat kaaway mo, tingin mo, may lalapit pa sa'yo? Wala. Ganun si Paul eh. Wala siyang pakialam kahit sino mang masabihan niya ng di maganda, magawa niya ng di maganda, basta magawa niya lang yung gusto niya. Kaya sabi ni Lord sa kanya, parang sinasaktan mo lang yung sarili mo eh. And some of us, kaya we hurt others because we are hurt. Bakit ka nag-cheat? Baka dati may nag-cheat sa'yo.
Bakit ka nagsisinungaling? Kasi baka dati may nagsinungaling sa'yo. We are all broken people. Broken individuals. And kung hahanapin natin yung, alam niyo yun, kung hahanapin natin yung makakapagbuo sa atin sa ibang mga tao, hindi yun mangyayari. Kasi broken ka, broken ako, broken tayong lahat. Paano mo ipag-peace out again? Yung broken pieces na yun, hindi magagawa yun. Kaya huwag niyong hanapin na ibang tao yung makakapagbuo sa buhay niyo. Hindi mangyayari yun. Darating ang time, may away, may differences. But one thing na meron makakapagbuklod ng relationship is that is Jesus Christ. Kasi yung pag-ibig niya, lubos sa iniisip natin, higher than what we can think of. Ba grabe magpatawad si Lord? Kaya mo ba yun? Ako, di ko kaya rin yun eh. Pero by God's help, makakaya natin. Si Paul, alam niyo ba, iniwan din siya ng mga kasama niya. Kung kayo ba, iwanan kayo ng tinulungan nyo, tinrain nyo. Iniwan siya along the way. But still, minahal niya pa rin sila, tinanggap pa rin, nakipag-reconcile pa rin siya. Paano nagawa ni Paul yun? Hindi madali. Pero with God's help, you can. Pwede bang sabihin mo sa 5 tao ngayon, come on, tayo tayo. Tayo tayo ngayon, come on, tayo, tayo. Sabihin mo sa 5 tao, sa tulong ni Lord, kaya mo. Come on, 5 tao, come on. Sa tulong ni Lord, kaya mo. Amen. Huwag na tayong umupo, tayo na lang tayo. Tayo na lang po tayo. Dito na tayo magtatapos, Acts chapter 22. Sabi nga nating basahin. 1, 2, 3, go. Nagtanong ako, anong gagawin ko, Lord? Tapos sinabi sa akin ng Panginoon, tumayo ka at pumunta ka sa Damascus. Sasabihin sa iyo doon ang mga gagawin mo. Alam niyo po, hindi ko na nilagay dyan ano yung mga ginawa ni Paul. Pero after niya na pumunta sa Damascus, may nag-pray sa kanya. May nag-pray sa kanya na isang disciple ni Jesus. Tapos gumaling siya sa nabulag niyang mata. And then, simula nung araw na yun, nagulat lahat ng mga tao, yung mamamatay Kristiyano, kabilang nasa mga Kristiyano. At nabaliktad, kung dati si Paul, naghahanap ng mga papatayin na disciples ni Jesus, alam niyo nangyari? Siya na ngayong hinahanap para patayin. Naiba yung buhay ni Paul. Hindi na siya naghanap ng papatayin, naghanap siya ng mga taong mamahalin. And that is the difference. When we accept Jesus in our life, mababago yung perspective natin. Wala tayong ngayong ibang kailangan gawin kung hindi tanggapin yung pagmamahal ni Jesus sa buhay natin. Anyone here in this room, pikit tayong lahat. Can you just